Shabbat Shalom, Pinas, Pilipinas. This is Torah sa Pinas. And ang gagawin po natin ngayon ay napaka-simple lang po. I-discuss po natin kung ano yung Torah portion this Shabbat. Okay? At ang Torah ay isang salitang Hebreo na ibig sabihin ay instruction or sayings or salita ng Diyos. So ito po ay salitang Hebrew galing sa most ancient Hebrew language. Yan po yung salitang ginamit sa paggawa ng Biblia or Bible na mas nakasanayan po natin siya. Pero Torah po talaga ang tawag po dyan, or yung iba sinasabi na Old Testament, pero hindi ibig sabihin na old ay hindi siya applicable today. Kailangan lang magkaroon ng Hebreong pananaw or in Hebrew context or in Hebrew mindset, mas maiintindihan po natin yung Biblia at kung paano po siya i-apply. So, ito po yung Bereshit, isang Hebrew language na ang ibig sabihin ay in the beginning. So, ngayon po, October 17, 2020 ay katatapos lang po ng Feast of the Tabernacles or Sukkot. So, yan po ay matatagpuan sa Leviticus 23. So ngayon po ay new cycle, new beginnings, kaya po yan pong short gospel or Torah portion na i-discuss po natin ngayon. So first and foremost, kailangan po natin mga Noipi na magbasa, kasi hindi po natin mauunawaan kung hindi po natin of course magdadasal, pero kailangan basahin po natin, no? Hingi po tayo ng wisdom and understanding, and then basahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 1, and then hanggang chapter 6 verse 8. Ayan. So pag nabasa nyo na po yan, ayan po yung, again, Torah is instruction. Yan po yung nasa Old Testament, yung Genesis, Bereshit. And then, yan pa simula po yan, in the beginning. So, and then, pagkatapos po niyan is yung prophets, Isaiah, chapter 42, verse 5, to chapter 43, verse 10. And then, Brit Hadashah, ayan po sa New Testament po yan, Hebrew language na naman pong ginamit natin. Luke chapter 3, verse 23 to 38. And then Juan chapter 1 verse 1 to 18, Romans chapter 5 verse 12 to 21, and 1 Timothy or Timoteo sa Tagalog chapter 2 verse 1 to 15, and Hebreo or Hebrews chapter 11 verse 1 to 7. So, iyan po yung kailangan po nating basahin po. Ayan, pwede nyo pong stop yung video at basahin nyo po muna yan. And then sa video po na to, sa vlog ko po, meron pong mga links sa baba. So yung mga links, pwede pong may audio po doon. Magbabasa na lang po yun. Basta i-click nyo lang po yung unang link. And then may mga susunod na links na mga videos sa YouTube na English version po, na pwede po nyo pong mas maintindihan kung ano po yung mensahe ngayong Sabat po, para po sa ating lahat. So, ito po ay para sa mga taong naghahanap po ng salita ng Diyos at meron pong pagkauhaw na nadarama sa kanilang mga buhay na hindi kayang tumbasan ng material na bagay. So, pagka nabasa nyo na po yan, which is nabasa na nga po namin, ang conclusion po namin, okay, ay ito po ay napakahalaga sa ating buhay na sumusunod po tayo sa kanyang kautusan. Kasi makikita po natin sa Genesis na nandun yung pagtukso sa babae at sumunod naman yung lalaki. Kahit alam niyang mali yung instruction na huwag kakainin ang prutas sa Garden of Eden. Okay, yan sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 6. Yan po yung paglikha ng mundo. So, makikita po natin na sumuway po sila sa utos ng Diyos. Na kumain sa tree of knowledge and evil, tree of
the knowledge of good and evil. At sinuway po nila yon. So, doon po nag-umpisa ang sumpa. Sa disobedience, it destroys the world. And dahil po dyan, kailangan pong dumating si Yeshua, HaMashiach or Jesus Christ na mas kilala po ng mga tao. Yeshua po ay isang Hebrew word, ibig sabihin ay salvation, yun po yung totoong pangalan niya. At siya po ang dumating para mailigtas po tayo sa sumpang iyon. So kung babasahin niyo po yan at mapapanood niyo po yung mga videos, makikita niyo po na siya po yung ang Diyos po ang naglalakad sa Garden of Eden. Sabi po dun, naglalakad po siya. At hinanap niya yung tao nung nagkasala po, hinanap niya si Adan. At yung nga po na tuklasan nila na sila ay hubad or naked. So ibig sabihin na wala po yung Shekinah o yung covering po nila. So yun po yung pagka 'di ba pagka nagkasala po tayo, parang nahihiya po. So yun po yung nangyari sa kanila, nagtago po sila, tinanap sila ng Diyos, ni Jehovah. Jehovah is his real name. Okay? So, ayan po, na Hebrew language po yung mga binabanggit ko kasi po the Bible was written originally in Hebrew. Okay? Hindi po English, hindi Tagalog, kundi salitang Hebreo po ang ginamit. So, pagka Hebrew po kasi, napakagandang pag-aralan kasi meron po yung picture number language po siya na kumbaga sa isang letra napakadaming kahulugan, may prophetic message din po. So yan po, research nyo lang po at ang dami pong resources sa internet, YouTube, sa Google. So yun po. So sa in the beginning pa lang po, nagkaroon na po ng instruction ng Diyos at bagamat nagkaroon po siya ng instruction sa mga tao ay napakasimple po ng instruction, pero nasuway po natin. So dahil po dun dumami yung mga kasalanan natin, dumami yung ating mga yung mga instruction ng Diyos, dumami din, sumabay din sa dami ng kasalanan ng tao. So kung dati isa lang ang iniutos na wag gagawin yon, wag kakainin yung the fruit of the good of knowledge and evil, ngayon may 10 utos na rin po, no, kasi dumami na yung kasalanan ng tao. Kaya nga po makikita po natin meron pong 10 utos ng Diyos, ayan nakalagay po sa pader, no, namin. Ayan yung 10 commandments. At yun po ang nangyari. So sabi nga po ni Prophet Isaiah ay, pag binasa nyo po, ay dahil sa disobedience, okay? Nagkaroon po ng matinding sumpa ang tao. At in-explain din po ng mga apostoles na ganun din po, no? Dahil sa disobedience, nagkaroon po ng matinding awa ang Diyos sa atin na kailangan niya ipadala ang kanyang anak para tayo ay mailigtas, okay? So, Ekad, ibig sabihin po na Ekad, isang Hebrew language, ibig sabihin ay one. So, iisa lang po ang Diyos, pero may tatlo po siyang persona. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Pero iisa lang po siya. So, Adonai is, God is one. Okay? So, yan po yung nasa Biblia. At dito po sa Luke, pag binasa nyo po yan, makikita po yung genealogy ni Yeshua or Jesus. Again, Yeshua is his real name, Hebrew name, which means salvation. So, yun po ay dinidiscuss po dun yung linyada na galing po siya sa son of David, son of, ang dami po, Judah. So, ang dami pong mga pinagdaanan po niya. So, makikita nyo po na yung linyada po niya ay talagang napaka-espesyal. Bago po siya, the word was made flesh. Sabi nga po ni John or Yohanan sa Hebrew. So si John po, sabi po niya, yung salita po ng Diyos, pasimula pa lang, in the beginning, ay naging laman or naging flesh, naging tao po para po sa atin, para mailigtas tayo dun sa sumpa na ginawa po ng pagkakasala ng ating ninuno na si Adan dun sa Genesis. So siya po talaga yung isang tao na nagkasala. So
nadamay po ang lahat. So ngayon si Yeshua ay dumating, the Word was made flesh and dwelt among us, para po sa isang tao maliligtas naman po ang lahat kung tayo po ay susunod. Okay, so sa Hebreo po, Hebreo, ang ibig sabihin ng pagsunod ay Shema. Ang ibig sabihin po ng Shema ay hear and obey. Okay? So, yun po ay makikita po natin sa pag nag-research po tayo yung salitang Shema. Ayan. Ibig sabihin mo ng Shema, S-H-E-M-A-I, hear and obey. Pasensya na po sa sulat ko. Okay, so hear and obey. So, nakikinig ka and then nag-o-obey ka. Siyempre, anong susundin mo kung hindi ka nakikinig? So, yan po yung inilalarawan po dito. Marami po pong mga insights na pwede po tayong makuha. May makuha sa mga videos na makikita po natin sa internet. I-type nyo lang po yung Bereshit, ayan, Torah portion, and lalabas na po yung mga resources. So, ano pa ba masasabi natin? Sa video na to, yung pagsunod ay napaka-importante, dahil po doon tayo ay pwedeng maligtas. Ngayon po, pag hindi po tayo sumusunod sa kanyang mga instruksyon or sa kanyang Torah, ay kahit po may awa ang Diyos at ipinadala na ang kanyang bugtong na anak, ay hindi pa rin po tayo maliligtas o mawawala ang kaligtasan sa atin kasi wala po tayong Shema or pagsunod. Pwede pong nakikinig lang pero wala pong pagsunod. So, hear and obey. Pwede naman pong mag-try. Hindi naman po sinabi sa Biblia na hindi pwede mag-try. No, pwede po tayo mag-try. Of course, may mga challenges. Hindi perfect po ang tao. So, yung patuloy na pagsunod, pag-try ay pagbigay po ng panahon para po mag-reflect at magnilay-nilay at magkaroon ng new start or panibagong buhay. Yun po ay kasama po sa pagsunod. Okay? Yung everyday, iisipin mo kung ano yung dapat mong gawin para mapasaya siya, ma-please ang Diyos. Okay? So, kasi pagka ginawa po natin yun na araw-araw, ay iniisip natin kung ano magagawa natin para mapasaya siya. Okay? Most probably, mas may iba po yung mindset natin na siya po ang may likha ng mundo. Okay, so siya po ang dapat nating sundin at hindi yung laging sarili na lang natin o yung naiisip po natin ang ating sinusunod, kasi po siya ang may likha po sa atin. Okay, at ginawa niyo pong lahat ng ito, yung sa creation, ginawa po niyang lahat ng ito para po sa atin bago pa niya tayo nilikha. So nandiyan na yung provision, nandiyan na yung pagkain, nandiyan na yung mundo, yung liwanag, nandiyan na yung dagat, yung mga isda, yung mga lahat ng fruit bearing trees, lahat po, lahat nilikha po niya bago nilikha ang tao. Kaso minsan, kahit nandiyan na ang lahat-lahat, may hinahangad pa rin po tayong iba, at nandun po yung tendency na pwede po tayong makasuway sa utos po niya. Kumbaga 99.99% binigay na sa iyo, pero yung 1% gusto mo pa. So doon po nadali sina Adam at Eve na lahat binigay na, pero yung isang puno na yon ay hindi pa sila nakontento, pero ginawa pa rin nila yung kahit na pinagbawalan sila dun sa kaisa-isang puno na yon. Although kahit lahat pwede nilang kainin, yun na lang ang wag, sinuway pa rin nila. So sa atin minsan ganun, dahil hindi tayo kontento sa buhay, wicked nga daw ang puso ng tao. So kailangan nating bantayan ang ating mga puso kahit na lahat na nasa atin. Minsan natutukso tayo, may tendency na kung ano pa yung pinagbabawal, yung pa yung gagawin natin. So kailangan natin ng kapatawaran, at lagi nating iisipin na in the beginning or in Bereshit, binigyan na tayo ng instruction ng Diyos para sa Kanya sumunod. At pag hindi,
ay magkakaroon po ng sumpa ng 10th generation from Adam, si Noah. Doon lang po naputol ang sumpa at nagkaroon ng great flood at nalinis ang tao. Ang mundo, okay? 8 lang po silang natira para mag-start po ng panibago. So our God is a God of order and new beginnings. So yun po, sana po magkaroon po tayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos at magkaroon po tayo ng panibagong simula ngayong linggong ito. At maraming salamat po sa pakikinig. Always remember na kapag sumusunod po tayo at sumusubok na sumunod sa kanyang Torah or instructions, ay may pagpapala po na dumarating. Hindi lang po material, kundi spiritual, lahat po ng aspeto, lalo na yung mga pagpapalang hindi po nakikita. Okay, so nandiyan po ang Diyos para po tayo i-guide. We just have to shema, hear, and obey para po maiwasan po natin yung mga curses. Okay, and through obedience we can claim the blessings from Him. Okay, the Abrahamic blessings na ipinangako po niya. At kung hindi naman po tayo susunod, ay nandun po yung sumpa tulad po nila na pinalayas po si Adam and Eve sa Garden of Eden. At yun po ang nangyari. So ngayon po ay hirap mga anak ang babae at ang lalaki ay nagtatrabaho. At nahihirapan po ang tao dahil nakurap na po ang mundo. So in the beginning pa lang, alam na ng Diyos na ganyan ang mangyayari at kaya niya pinadala ang kanyang anak para tayo maligtas. Okay, so marami po tayong matutunan kapag binasa po natin ang salita ng Diyos at nag-research po tayo sa internet. Malalaman po natin na in the beginning pa lang po, nandyan po sa Hebrew language, nandyan po yung salita, the word which is Yeshua. Nandyan po siya na sinasabi po na in the beginning ay nandyan na yung plano ng redemption na ibibigay po siya para po tayo ay mailigtas. So pag ni-research niyo po, malalaman niyo po yung sa Hebrew language na doon pa lang po sa umpisa ay nandun na yung prophetic message na magsasacrifice po ang anak niya, the Son of the Father, para po tayo ay mailigtas. Okay? Sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you. Maraming salamat po and Shabbat Shalom.